Isipin nyo ang isang sikat na hotel sa Palm Jumeirah na 3 linggo lang ang nakakalipas ay sadyang napakamahal ng presyo. Umaabot ng mahigit 30,000 piso ang bayad sa bawat gabi, pero kahit ganito kamahal ay palaging puno ang kanilang mga kwarto. Noong Pebrero ay nasa peak season ang bansang Dubai at ang lahat ng tao sa mundo ay gustong makapasyal dito hanggang sa mapuno na ang lahat ng mga hotel at wala nang matuluyan ang mga turista. Pero sa loob lang ng maikling panahon ay biglang nagbago ang lahat dahil ang dati ay napakamahal na hotel ay nag-aalok na ngayon ng package na nasa 5,000 piso na lamang para sa bawat tao. Kasama na sa presyong ito ang pambayad sa pagkain at inumin sa loob ng hotel, kaya parang libre na rin ang pagtulog mo sa kanilang mga luxury room. Ang mga apartment na may view ng Burj Khalifa na dati ay sobrang hirap makuha ay biglang bumagsak ang presyo dahil wala nang nagbubook sa mga ito. Ang mga presyong ito ay hindi simpleng promo lamang, kundi ito ay senyales na desperado na ang lungsod dahil sadyang wala ng tao. Pero ano nga ba ang nangyari sa loob ng isang weekend para biglang maglaho ang mga turista sa Dubai? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa loob ng 3 dekada ay pinaganda ng Dubai ang kanilang sistema para maging sentro ng turismo sa buong mundo. Para itong isang malaking makina na kayang kumuha ng atensyon ng bawat tao, pero noong huling bahagi ng Pebrero sa taong 2026 ay biglang huminto ang makinang ito. Ang mga resort na dati ay palaging sold out ay biglang nabakante at ang mga flight sa airport ay puro kanselado na. Maraming tao ang nagtataka kung paanong ang isang lungsod na kilala sa pagiging maayos at ligtas ay biglang gumuho ng ganito kabilis. Ang totoo niyan ay nagsimula ang lahat noong ika-28 ng Pebrero nang magkaroon ng malaking gulo sa politika ng kanilang rehiyon. Nagkaroon ng mga pag-atake ang bansang Iran laban sa United Arab Emirates bilang ganti sa mga nangyaring tensyon sa pagitan ng Amerika at Israel. Dahil sa takot sa giyera ay biglang gumuho ang turismo na ilang dekadang binuo ng Dubai. Sa loob lamang ng isang linggo ay bumagsak sa 20% ang dami ng mga taong nananatili sa mga hotel. Ang mga malalaking kumpanya ng hotel ay umamin na halos lahat ng mga naunang booking ay kinansela na ng mga turista dahil sa takot sa nagaganap na labanan. Mas lalong lumala ang sitwasyon dahil ang paparating na pagdiriwang ng Eid al-Fitr ngayong Marso ay inaasahan sanang magdadala ng bilyon-bilyong kita para sa lungsod. Ito sana ang panahon kung kailan ang mga tao mula sa Saudi Arabia at Kuwait ay pupunta sa Dubai para magbakasyon at kumain sa mga sikat na restaurant. Pero sa halip ng mga turista ay katahimikan ang sumalubong sa mga kalsada ng Dubai dahil mas pinili ng mga tao na manatili sa kani-kanilang bansa para sa kanilang kaligtasan. Hindi lang ang mga hotel at eroplano ang huminto dahil maging ang mga dambuhalang cruise ship na laging dagsa sa pantalan ay hindi na rin nakaligtas sa krisis na ito. Isipin nyo ang barkong MSSE na may lulan na mahigit 6,000 pasahero ay naiwan lang na nakatigil sa dagat at hindi makababa ang mga tao. Bakit? Dahil ang mga flight na dapat sana ay sasakyan nila pauwi ay wala na at tuluyan ng nakansela. Dahil sa takot at gulo, ang mga kumpanya ng cruise ship ay nagpasya na ring itigil ang lahat ng kanilang biyahe sa Dubai. Pero kung titingnan natin ang mas malawak na anggulo, mas lalong nakakahilo ang laki ng perang nawawala sa kanila ngayon. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, ang buong Middle East ay posibleng mawalan ng hanggang 38 milyong turista ngayong taon. Ang katumbas niyan ay bilyon-bilyong dolyar na mawawala sa kaban ng bayan. Sa katunayan, ang Dubai lang ay tinatayang nawawalan ng 500 milyong dolyar bawat araw habang sarado ang kanilang himpapawid. Hindi na lang ito simpleng problema sa bakasyon, kundi isang malaking dagok sa ekonomiya ng isang lungsod na dumedepende sa mga dayuhan para mabuhay, ubay. Pero bakit nga ba ganito katindi ang naging epekto nito sa Dubai kumpara sa ibang bansa? Para maintindihan natin ito, kailangan nating kalimutan muna ang mga numero. Ang Dubai ay hindi lang naman tungkol sa magagandang gusali.
Ang totoong nawala sa kanila ay ang tiwala ng mga tao. Alam nyo, ang bawat sikat na pasyalan sa mundo ay may kanya-kanyang pangako sa mga turista. Ang Paris ay para sa kasaysayan, ang Maldives para sa dagat, at ang Japan para sa kultura. Hahaka. Pero ang Dubai, isa lang ang ipinangako niyan sa mundo at iyon ay ang kasiguraduhan. Ang pangako na kahit ano pa ang mangyari sa mga karatig bansa, pagdating mo sa Dubai ay magiging perpekto ang lahat. Darating ang flight mo sa tamang oras, maayos ang hotel at kontrolado ang bawat detalye ng bakasyon mo. Para itong isang ligtas na paraiso sa gitna ng isang magulong rehiyon. Pero ang ganitong klasing pangalan ay madaling masira kapag nakita ng mga tao na hindi na pala ito totoo. Noong February 28, 2026, ang pangakong iyon ay tuluyang nabasag. Ang mga missiles at drones na pumasok sa kanilang teritoryo ay naging hudyat na ang panganib ay hindi na lang basta balita sa telebisyon kundi isang realidad na. Nakita ng buong mundo ang usok sa Palm Jumeirah at ang apoy sa mga sikat na hotel. Kahit na sabihin nating mabilis na naayos ang lahat at iilan lang ang nasaktan, hindi ganoon gumagana ang isip ng isang turista. Ang turismo ay hindi tungkol sa mga katotohanan, kundi tungkol sa nararamdaman ng mga tao. Kapag nakita na nila sa social media ang mga larawan ng gulo, hindi iyon basta-basta mawawala sa isip nila kahit bumalik pa sa normal ang operasyon ng airport. Ang problema sa nangyayaring ito sa Dubai ay hindi lang isang mabilisang aberya na madaling maayos sa loob ng ilang araw. Ang nakikita natin ngayon ay ang simula ng isang napakahabang proseso para muling makuha ang tiwala ng mga tao. Alam nyo, ang mga pag-atake noong Pebrero ay hindi lang basta gumawa ng butas sa seguridad ng bansa, kundi ipinakita nito ang mga kahinaan na matagal na palang nakatago sa likod ng kanilang mga nagagandahang gusali. Bago pa man sumapit ang krisis na ito, marami nang babala na medyo delikado na ang takbo ng kanilang turismo. Isipin nyo, sa dami ng mga hotel sa Dubai na umaabot sa mahigit 800, karamihan sa mga ito ay puro luxury at sobrang mamahaling kwarto. Noong taong 2024 pa lang, napansin na ng mga eksperto na kahit puno ang mga hotel, ay kinakailangan na nilang magbaba ng presyo para lang hindi sila iwanan ng mga turista. Ngayong may gulo na, ang mga kwartong ito ay nasa 20% na lang ang occupancy at ang presyo ay nahati na sa 2. Ang pagbagsak na dati ay inabot ng 5 taon bago mangyari, ngayon ay naganap lang sa loob ng ilang linggo. Isa pang malaking hamon para sa Dubai ay ang kanilang klima. Ang kanilang turismo ay talagang malakas lang sa loob ng 6 na buwan mula Nobyembre hanggang Abril dahil sa sobrang init na umaabot ng 40 degrees Celsius sa ibang mga buwan. Ang masakit pa rito, ang mga pag-atake ay nangyari sa mismong mga buwan kung kailan pinakamalakas sana ang kita ng lungsod. Kumbaga, nawala sa kanila ang pinakamahalagang pagkakataon sa buong taon para kumita ng malaki. Sinasabi rin ng ilang leader ng turismo na ang Dubai ay masyadong nag-focus sa mga magagarbong istruktura pero nakalimutan nilang bigyan ng malalim na kwento o kultura ang kanilang lungsod. Dahil dito, kapag nagkaroon ng kahit kaunting gulo sa kanilang serbisyo, mas madali para sa mga turista na humanap ng ibang mapupuntahan. At ang mga alternatibong ito ay hindi lang basta plano dahil nandyan na sila at handang tumanggap ng mga turista ngayon. Ang mga bansang tulad ng Japan, Italy at pati na dito sa Southeast Asia ay patuloy na nag-aalok ng ligtas at maayos na bakasyon na walang takot sa gulo. Habang ang Dubai ay hirap na hirap makabangon, ang ibang mga bansa naman ay nakikinabang sa mga turistang dati ay sa Dubai sana pupunta. Ang budget at plano ng mga tao ay hindi naman nawala kundi inilipat lang nila ito sa mga lugar kung saan mas panatag ang kanilang loob. Mas mahirap ang recovery na ito kumpara noong panahon ng pandemya dahil noon ay buong mundo ang apektado. Pero ngayon, habang ang Dubai ay nakatigil, ang ibang bansa ay tuloy-tuloy ang operasyon. Ang mga turistang umalis ay posibleng nakahanap na ng mga bagong paboritong pasyalan at maaring hindi na bumalik sa Dubai sa loob ng mahabang panahon. Ang nakikita nating mga bakanting resort at murang hotel ngayon ay hindi lang basta problema sa operasyon.
Ito ay usapin na ng paniniwala ng mga tao. Ang pagbuo muli ng tiwala ay mas matagal kaysa sa pag-aayos ng mga gusali o paglilinis ng mga kalye. Kaya ang malaking tanong ngayon ay hindi kung kailan makakabangon ang Dubai, kundi kung kailan muling maniniwala ang mundo na ligtas silang bumalik doon. Kung kayo ang tatanungin, sa gitna ng mga nangyayaring ito, itutuloy niyo pa rin ba ang plano niyo na magbakasyon sa Dubai o mas pipiliin niyo na lang na humanap ng ibang mas ligtas na bansang pupuntahan? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba dahil gusto namin yan marinig, at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.